Mainit at maliwanag ang tanghali ng Setyembre 8, 2024 nang dumating si Muhammad Zaki, isang Malaysian, sa taniman malapit sa gubat sa likod ng kanilang bahay para manghuli ng ibon, ang paborito niyang libangan. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa libangang ito. Madalas siyang pumupuslit sa gubat, hinahabol ang mga ibon at natutuwa dito. Nang araw na yon, nadala si Zaki sa paghahabol at sobrang pagod, kaya hapon na nang mapadpad siya sa gubat na hindi niya dapat pasukin. At bago pa niya namalayan, nakarinig siya ng kakaibang, mababa at mabigat na ungol, kasunod ang pagkakita niya sa isang bagay na mas lalo pang kakaiba. May nilalang na nakatitig sa kanyang kaluluwa at hindi niya maintindihan ang nangyayari. May kakaibang mahahabang kuko na parang pangwasak, katawan na parang kalahating aso, kalahating tao, nababalutan ng itim na itim at halos makintab na buhok at may kuba at pangit na tindig. Ang nilalang na may kagat na kayang butasin ng bunggo at bali ng buto na parang tuyong sanga ay sumugod kay Zaki, dibdib na nakausli na parang mandirigmang papasok sa laban. Ang kasunod na alam ni Zaki, nasa ibabaw na niya ito, pinupunit ang kanyang anit, pinupunit ang muka, binti at lahat ng maabot ng nilalang. Matapos ang ilang oras, natagpuan si Zaki na buhay, ngunit nasa masamang lagay, kaya dinala siya sa ospital. Gayunpaman, matapos ang 6 na araw ng matinding gamutan at desperadong pagsubok na iligtas siya, sa kasamaang palad ay binawian ng buhay si Zaki dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Napag-alaman ng mga eksperto na ang umatake ay mabangis na hayop na ni mga tigre ay hindi kayang labanan, lalo na ng mga karaniwang tao. Kilalanin ang pinakadi pinapansing mamamatay tigre, ang sun bear. Sa panahon ng pamumuno ng Dutch sa Indonesia, itinuturing peste ang mga tigre. Nagpapakita sila sa mga baryo, kumukuha ng alagang hayop at minsan umaatake sa mga taong malapit sa kagubatan. Upang masolusyonan ito, nagpanatili ang gobyerno ng aktibong sistemang pabuya para sa sinumang makakapatay ng tigre at magdadala ng ulo nito sa mga otoridad. Isang araw, may isang lalaki mula sa isang bayan sa Hilaga na pumunta sa lokal na opisyal na namamahala sa pag-aanunsyo ng mga gantimpala at sinabi niyang narinig niya ang tila 2 tigre na nag-aaway malapit nung nakaraang gabi na may mga ungol at sigaw na sobrang lakas kaya't sigurado siyang napatay ng isa ang isa pa. Tinanong ng lalaki kung makakakuha pa rin siya ng gantimpala kung madadala niya pabalik ang isa o pareho sa kanila. Nang makumpirma, nagtungo siya sa gubat para hanapin ang mga nag-aaway na tigre. Malalaman natin mamaya kung anong sumunod na nangyari, pero spoiler alert, hindi ito ayon sa inaasahan niya at isa rin itong marahas at duguang bangungot. Gayunpaman, bago yon magkaroon ng saysay, kailangan muna nating balikan ang mga sun bear at bigyan sila ng nararapat na pagpapakilala. Ang Helartos malayanos, na kilala rin bilang sun bear, ang pinakamaliit sa lahat ng uri ng oso na matatagpuan sa mundo. Katutubong matatagpuan sa makakapal na tropikal na kagubatan ng Timog Silangang Asya mula Hilagang Silangang India at Timog Bangladesh hanggang Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Ang mga lalaking ganitong uri ay bahagyang mas matangkad sa ganap na lumaking Rottweiler, may taas na mga 70 cm at bigat na 25 hanggang 65 kilo. Ang mga babae ay hanggang 20% mas maliit at magaan. Pero kung kulang sila sa laki, bumabawi naman sila sa ibang aspeto. Ang kanilang kuko na hugis, karit ang pinakamahaba sa lahat ng oso batay sa laki ng katawan, umabot ng 10 sentimetro. Ginawa ito para mapunit ang makapal na balat ng hardwood na parang basang karton. Pero ang gutom na babaeng ito, hindi niya binubuksan ng puno para kainin ng halaman mismo, kundi ang anumang naamoy niya sa loob nito. Magandang huli na rin ito kahit papaano, kahit na hindi nito gaanong nabawasan ang kanyang gutom. Bago pa siya madismaya, naamoy niya agad gamit ang pang-amoy niyang ilang libong beses na mas malakas kaysa sa karaniwang tao ang panibagong amoy sa kagubatan at paborito pa niyang pagkain ito. Sa itaas ng malalaking punong ito, may pugad ng bubuyog, kaya't hindi lang ito imbakan ng pulot, marami ring bubuyog dito. Problema, karamihan sa mga oso ay hindi aakyat sa ganitong kataas na puno. Ang mahahaba, baluktot na braso, malalaking kuko at sobrang siksik na kalamnan sa bisig ng mga sun bear ay tila lika para sila'y umakyat na parang unggoy at lumangoy na parang isda. Ang babaeng oso ay mabilis umakyat sa puno na parang napakadali lang.
Nakakatuwa, kahit na ganito ang hugis at haba ng mga braso, ang dibdib ng sun bear ay halos patag, kaya nagkakaroon ito ng kakaibang tuwid at medyo awkward na tindig. Kapag naglalakad ito sa apat na paa, parang aso ito. Hindi rin nakakatulong sa ilusyon ang matipuno nilang katawan at maikling nguso. At minsan, sobrang magkahawig na sa ilang lugar, tinatawag talaga silang aso-oso, kahit hindi ito ang karaniwang tawag sa kanila. Kahit ganon, hindi pa rin yon ang pinakakakaibang bagay sa itsura nila. Si Angela, isang babaeng sun bear na nakatira sa zoo sa China noong 2023 naging sensasyon sa social media matapos mag-viral ang video niya nakatayong tuwid sa dalawang paa at kaswal na kumakaway sa mga bisita. Ngayon, madalas talagang tumayo sa hulihang mga paa ang mga sun bear kapag sinusubukan nilang makita ng mas maigi ang mga malalayong maaring hulihin o naamoy ang posibleng panganib. Dahil matatalino ang mga hayop na ito, kaya nilang gayahin ang kilos ng tao, gaya ng ginawa ni Angela, kumakaway siya pabalik sa mga taong kumakaway sa kanya. Pero sa paraan ng pagkilos niya rito, may mga nagsabing mukha lang siyang taong nakakostume ng oso, hindi totoong oso. Dahil sa sobrang pagkalat online, inakusahan ang zoo ng mga tao na may pekeng oso sila. Itinuturo nila ang tuwid na likod, nakayukong balikat at kulubot na balahibo sa ibaba ng katawan niya. Totoo, ganyan talaga ang itsura ng sun bear. Dahil kakaunti ang may alam sa species na ito, lumaki ang kalituhan, kaya kinailangan ng zoo na maglabas ng opisyal na paliwanag. Sa buong kontrobersya, iniulat na humigit kumulang 20,000 katao ang pumupunta araw-araw para makita si Angela. Bukod sa paglulon ng maraming pulot at mga bubuyog, pati na rin ng iba't ibang klase ng insekto, salagubang, bulate at buong punso ng langgam-tanay. Ginagamit ng sun bear ang kanilang mahabang dila para kalikutin ang loob ng guwang na troso at ang matutulis na pangil na mas malakas pa ang kagat kaysa adultong jaguar para basagin ang matitigas na prutas gaya ng nyog at durian at kaya ring durugin ang mga baluti ng pagong. Kapag dinagdagan mo pa yan ng matutulis na kuko at malalakas na braso, makukuha mo ang pinakamaliit na oso sa mundo na kilala ring pumapatay kahit ng pinakamalaki sa lahat ng pusa, ang tigre. Ngayon, ang mga tigre, leopardo at paminsan-minsan dambuhalang sawa ay talagang kumakain ng sun bear, lalo na ang mga natutulog na adulto o anak. Paulit-ulit nang iniulat ng mga katutubo ang mabagsik na pagganti ng sun bear laban sa mga mandaragit na ito kahit wala pang opisyal na kumpirmadong pagpatay. Hanggang sa kalagitnaan ng 18,100 at 68 inilathala ang isang aklat ng Amerikanong naturalista na si Albert S. Beckmore na pinamagatang Travels in the East Indian Archipelago, kung saan isinulat niya ang tungkol sa mga kakaiba at pambihirang pangyayaring naranasan niya sa kanyang paglalakbay sa silangang India ilang taon bago iyon. Isang taga na yon ang nag-akala na may 2 tigre na nag-aaway sa kagubatan, kaya't agad siyang pumunta sa pinagmumulan ng ingay, umaasang makukuha ang pabuya. Pagdating niya sa lugar, napagtanto niyang may laban nga, pero hindi ito sa pagitan ng 2 tigre. Sa halip, ito ay isang adultong tigre na nakikipaglaban sa pinakamaliit na oso sa mundo. Ngayon, sa papel, tiyak na dehado ang sun bear. Ngunit sa di malinaw na dahilan, nagtapos ang laban sa tabla dahil napatay nila ang isa't isa. Ayon sa mga taong nakasaksi mismo na nangyari pagkatapos, magkaaka pa rin ang tigre at oso kahit patay na. Pareho silang nagdugo hanggang sa mamatay dahil sa malalim na sugat at mga butas ng pangil. Nakabaon pa rin ang mga ngipin ng tigre sa leeg ng oso at ang mga kuko ng oso sa katawan ng tigre. Ang mga mababangis na hayop na ito ay maaaring magpakita rin ng ganoong kalupit na pag-uugali laban sa mga tao, lalo na kapag nasasakop ang kanilang teritoryo o kapag naipit ang kanilang mga anak. Ang mga naso at mga lokal na nakatira sa paligid ng kanilang tirahan ay madalas ding punteriya ang mga maelap na mandaragit na ito. Ipinagpapalit sila para gawing pang-display na kakaibang alagang hayop o kinukuha para sa kanilang karne at apdo na ginagamit pa rin sa tradisyonal na medisina ng China. Tinatayang bumaba ng halos 35% ang populasyon ng sun bear mula dekada 90 kaya't nasa kategoryang vulnerable sila sa IUCN Red List. Nakakalungkot, baka hindi pa yon ang huli. Ayon sa mga eksperto, kung hindi mapalalakas ang proteksyon sa loob ng susunod na 30 taon, posibleng bumaba ng 80% ang bilang nila dahil sa lumalawak na panghihimasok ng tao sa kanilang mga tirahan at ilegal na panghuhuli. Tayo ang nasa lahat ng dako.
Isa pang dahilan ng pagbaba ng bilang nila ay dahil ang mga anak ng sun bear ay pinapanganak na mahina at madaling mabiktima ng mandaragit. Matapos ang halos 100 araw ng pagbubuntis mula sa pagpaparis na pwedeng mangyari halos anumang panahon sa loob ng taon, ipinapanganak na bulag at bingi ang anak ng sun bear at nananatili ito ng halos 50 araw. Noong panahong yon, todo protektang ina sa mga anak niya laban sa mandaragit sa lupa at puno, pero hindi siya laging nagtatagumpay. Ngunit hindi pa yon ang pinakamasama. Hindi pa kaya ng mga anak ng sun bear dumumi mag-isa. Kailangang dilaan ng madiin ng ina ang puwitan ng kuting para ma-stimulate ang kalamnan hanggang makadumi ito. Sa tingin ko, nagsisimula rin silang magkaanak kahit 2 taon pa lang at sa huli, pareho rin ang ginagawa nila para sa anak kaya paikot-ikot lang ang buhay. Sa pagkakataong ito, isang malagkit at nakakadiring bilog. Magkomento o tulungan ang Oso Dumumi. Ipaliwanag mo yan sa akin. Hindi ko gagawin at hindi ko kailangang magpaliwanag kaninuman, lalo na sa'yo. Sige, mahal kita. Paalam!